meron siyang tutubo na mga sanga. So dapat kapag dito sa puno mga ka-farming, putulin yung mga sanga dito. So ganito mga ka-farming kapag marami kang nilagay na organic sa iyong ampalaya. So mabilis lang lumaki tapos makinis pa yung bunga. So hello mga ka-farming, magandang araw mga idol natin dyan, magandang araw. So ayan, nandito na namin yung ka-agri para magtuturo sa ating kaunting kaalaman kung paano mag-alaga ng mga gulay mga ka-farming. So ang ating vlog ngayon ay ituturo ko sa inyo yung paraan natin kung paano padamihin at palakihin yung bunga ng ating kalabasa. So paraan sa pag-pruning mga ka-farming. So mas maganda mga ka-farming kapag mag-pruning ka sa iyong kalabasa ay dun resulta yung bunga. So magdepende yan sa pruning, palakihin nyo ba or paramihin ng bunga ng kalabasa. So yun. So ito na ang ating kalabasa mga ka-farming. So dito turo ko sa inyo yung dalawang paraan, yung palakihin ng bunga or paramihin. So dito tayo sa una, yung palakihin natin ang bunga. So dito meron siyang tutubo na mga sanga. So dapat kapag dito sa puno mga ka-farming, putulin yung mga sanga dito. Tapos magbilang kayo ng 7. So dito pinutulan natin. So yan, kung gusto nyo palakihin ang bunga ng inyong kalabasa, so magtira lang kayo ng 2 tangkay, panibagong tangkay or udlot sa amo sa Bisaya mga ka-farming. So yan, 2 para malaki talaga yung bunga mga ka-farming. So 2 lang ang ipadala sa iyong kalabasa na bunga. Siguradong titimbang yun bawat isa 5 to 7 kilos, minsan paabot pa ng 10 kilos mga ka-farming, dahil 2 lang ang bunga na iyong pinadala sa puno ng kalabasa. So dito na naman tayo, pag-usapan na naman natin yung maraming bunga. So kapag gusto nyo ng maraming bunga mga ka-farming, pwede kayong magtira ng 5 hanggang 4 na udlot o panibagong tangkay mga farming. So yan, ito bilang kayong 5, yun yung patutubuin ninyo para madami ang dala niya na bunga mga ka-farming. Kaso hindi masyadong malaki, na sa 3 to 5 kilos lang ang timbang. So magdepende pa rin yan sa lupa mga ka-farming na inyong pinagtamnan. Kapag marami ang iyong organic tapos synthetic na ibinigay sa inyong kalabasa, simple doon din resulta sa bunga mga ka-farming. So sa akin dito, so sa aking paraan na aking gagawin sa aking kalabasa ay titirahan natin siya ng 4 o 5 na udlot para madami ang bunga mga ka-farming. Dahil ang mas gusto ng mga buyer mga ka-farming yung hindi masyadong malaki, nasa 3 to 2 kilos to 5 kilos yung kaya-kaya nilang bilhin yung isang buong kalabasa. So yun, kung gusto niyo yung palakihin, so pwede kayo magtira ng 2 tangkay udlot. So yun yung paraan natin mga ka-farming kung paano magpalaki or magparami ng bunga ng kalabasa. So dito, so tingnan nyo, ito yung wala pa natin na putulan. So dito, tingnan nyo, merong tumubo na mga tangkay. So putulin natin. So yan. So bilang naman tayo. Simula dito, magbilang tayo ng 7. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. So pang-7 putulin dito mga ka-farming. So ganyan lang mga ka-farming. So pagkalipas ng mga 3 araw, dito merong mga panibagong tangkay o mga udlot ng ka-farming. So depende na yan sa inyo. So yun yung tinuturo ko. 2, kapag 2 or 3 tangkay, malaki ang bunga. Kung gusto nyo paramihin, so magtira kayo ng 5 tangkay. So yun lang. So yan, maliit lang din ang ating tinanim ng kalabasa mga farming, dahil wala naman tayong malaki pagtatamnan dito sa ating area. Yan. So yan. So ipapakita ko muna sa inyo yung ating ampalaya. So
So katabi lang ito ng ating kalabasa, kaunting kalabasa. So ito yung ampalaya natin. Kaso natamaan tayo ng bacterial wilt. Dahil dito sa amin ay palaging umulan, halos araw-araw, tapos malakas pa. Palaging basa yung lupa. So yan, yun yung gusto ng bakterya. So doon na-apekto sa ating ampalaya. So ito yung bunga ng ating ampalaya. So sayang nga, ito yung binutasan natin. Meron tayong in-upload kung paano makontrol ang bacterial wilt. So yan, in-upload na natin. So yan, ganito ka laki ang bunga ng ating ampalaya. At mag-harvest din tayo ngayon mga ka-farming dahil malaki na sila. So yan, di ba? So yan, medyo madami-dami yung ma-harvest natin. Kaunti lang din ito mga ka-farm, sa mga 200 lang ito kapuno dahil natutuhan yung iba puno sa bacterial wilt. So yan. So hanggang doon mga ka-farming. So bilis lang lumaki mga ka-farming ng bunga nila. So ganito mga ka-farming kapag marami kang linagay na organic sa iyong ampalaya. So mabilis lang lumaki, tapos makinis pa yung bunga. So dito tayo. So yan, so dito tayo mga ka-farming. Yan, ang daming bunga ng ating ampalaya. Sana hindi na madagdagan yung pinsala ng bacterial wilt dahil sayang, maraming bunga tapos mamatay yung puno. So sa atin pala dito mga ka-farming, hindi tayo gumagamit ito ng pag-spray dahil wala namang mga insekto. So kapag meron din ako makita tulad dito kinain ng uod, so tanggalin ko na lang para makontrol natin yung atake ng mga uod ng ampalaya. So yan, dapat bawas-bawasan natin ang paggamit ng chemicals mga ka-farming dahil makasisira din sa ating kalusugan ang paggamit ng mga chemicals tulad ng pag-spray natin. So yan, tingnan nyo. Ito ay pang 5 harvest na natin mga ka-farming ng ating ampalaya. Yan. So yun mga ka-farming, hanggang dito natin vlog. Sana meron kayong natutunan kung paano mag-pruning ng kalabasa. So yun yung paraan kung paano paramihin or palakihin ang bunga. So pwede kayong mag-comment dyan kung meron naman kayong mga katanungan. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa palaging panonood sa ating vlog. Sana i-support nyo ako sa ating channel, AgriWinner Adventure. So yun mga ka-farming, thank you for watching. Bye bye.